Baby. Ito yung aking pitaka na nakuha ko sa St. Jacobs Market. Gumawa ko ng video pero hindi maganda yung mga angulo eh. Alam niyo naman nagtatago akong kahit may DJI Action 5 Pro na ako. Nagtatago ako. Leather ito. Simpleng leather. Hindi nga malaman na nagtitinda kung anong klaseng leather to. Mahilig ako maglagay ng LED ng pitaka at laman ay barya. Kaugalian ko na yon sa Pilipinas pa. Sandali ha. Itong aking napakaliit na mic ay bubuksan ko. Hari-hari. Lagyan natin siya dito. There. Kinig niyo ba ako? Kaibigan, welcome back. Nandito tayo sa harapan ng Sitea. Nandito tayo sa Sitea, sa harapan ng bahay upang ipakita sa inyo ang aking bagong kerosene heater. Kerosene. Ito yung portable heater na nagbibigay ng init dito ay kerosene. Nakita nyo na ito sa video na nauna kong in-upload. Sa Canadian Tire ko nakuha to at 2.5 gallons or almost 10 liters. May kamahalan siya kaibigan, $40, $39, ganun. $40. I think napakamahal nun para sa isang kerosene. Although napakatagal to ay mahigit isang araw kung walang tigil lang pagsindi ninyo nito ay hindi pa rin katanggap-tanggap ang presyo na yon. Meron tayong paraan para makakuha ng kerosene o gas dito sa Kalakhan, Toronto at naghahanap na ako. Kung titingnan niyo yung aking post kung saan ako nagpo-post ng mga litrato, meron akong nilagay doon na address kung saan pupunta ako, malapit sa Mississauga, down south ng Toronto, south ng GTA. At Canco, ang kanilang company yata yun in short. At mukhang promising ang kanilang benta, ang kanilang presyo at kerosene nila na binebenta. Kailangan ko lang makita kung ibang-ibang uri ang mga kerosene din eh. Kung madumi ang kerosene nila ay hindi maaari yun para dito sa ating heater dahil babara yung kanyang wick o yung kanyang mitsa. Saka natin pag-usapan yun. Ang gusto kong introduce sa inyo bago ako lumawig ay ang aking bagong kerosene heater or portable heater na garantisado na hindi na kami maninigas kung sakali hindi naman kami nawala ng kuryente dito. Wala akong naalala na wala kami ng kuryente ditong matagal na nanganib kami at yung pipes namin. Pero dahil ang inyong lingkod ay isang simpleng prepper dito sa North America ay gusto ko i-impluwensyahan na humanap rin kayo ng alternatibong paraan, ng isang paraan para mapainit ang inyong kabahayan, ang inyong lugar kung saan kayo nakatira. Ay, top apartment ba to? O ano man, okay? Ay importante. Hindi ito limitado lang sa mga taong mayroong sariling bahay. Hindi ito limitado sa mga tao na ito'y angkop din sa mga tao na nangungupahan lalo na sa basement. Alright? At hindi ito kailangang ipaalam sa inyong landlord. Sa abot ng makakaya, pwede nyo rin isaliksik yun. Kaibigan, napakahalaga nito sa kaliman na walan tayo ng kuryente sa kasagsagan ng winter kung saan nagbe-below temperature tayo, nagbe-below zero tayo. Yung freezing temperature ay delikado na mag-burst ang pipe natin. Hindi lang 'yon. Naisip niyo ba na matulog ng ilang kumot at maninigas ang kalamnan ninyo sa pagising o habang natihiga kayo kasama ninyo mga mahal sa buhay kung wala kayong kuryente? Mukhang nag-time out na siya. 5 minutes na yata ito. Okay. Iyon ang aking ang itinutulak na mensahe sa inyong lahat. Alam ko na ang channel kong ito ay iba't ibang uri ang mga
pinapakita ko sa inyo mga video, mga tinatalakay ko. Ito'y sana'y ipasa ninyo sa inyong mga kakilala. At hindi kailangan mga kaibigan sa internet dito, ano man ang plataforma nila dito, Facebook, Instagram, at kung ano man, ipasa ninyo ang link na to para, or simply just sabihin nyo ang tungkol dito, ang portable heater kerosene na napakabisa. Alright? Kailangan nyo rin gawin ng tamang pagsasaliksik dahil kailangan nyo itong mayroong carbon monoxide detector kayo na hindi to delikado kung tama ang gagawin ninyo. Kung tama ang distansya, kung tama ang fuel na ilalagay ninyo, kaya kailangan nyo siyasating mabuti. At ang kapalit ito kaibigan ay garantisado na kaligtasan ninyo tuwing winter. Kung sakaling mawalan nga tayo ng kuryente or mag-fail, hindi lang kabuuan o brownout or even blackout, kundi maring nasira ang furnace ninyo. Alright, maraming mga kaso nun. Tinalakay ko na yun. Pero saka ako na ipapakita muli sa inyo yun kung paano tayo maglinis ng furnace dahil hindi biro yun. Hindi biro yun. At ayokong mag-off topic pa, blawig-lawig. Ito siya. 300 ang presyo nito. Pero nag-sale kaya sinamantala ko 150 ang nakuha ko ito. Kaya plus shipping and tax ay umabot sa 167. I'm sure makakita pa rin kayo nun. At walang masama kung hanapin nyo to sa Facebook ay merong market. Market, ang tawag. Alam niyo yun, market. Wala na akong Facebook eh. Although meron akong Messenger, wala akong mismong application ng Facebook. Dinisable ko na yun. Noong mahigit 10 taon na, 15 years na yata, hindi ko na matandaan. Market, di ba? Pero meron akong Kijiji o sa US Craigslist at kung ano mga anunsyo nila na nagbebenta, even eBay. Check this out. I-check out ninyo to. Napakaganda. Kahit used na sila, konting pagsasaliksik at pag-aaral, may mataas na may babalik ninyo sa working condition, safe at makakatipid kayo kung sasaliksikin nyo yun. Mayroong version ito na maliit na hanggang dito lang na para siyang toaster. Kalahati ng BTU or ang init nun, napakaganda nun sa kwarto, sa salas. May dalawa kayo nun, okay na. Alright? Kaya huwag kayong bibili sa Amazon dahil ito ay 500 at least. May pumapalo pa nga ito ng $600-700 bucks. Kailan lang sabi ko $600 bucks pero may nakita ko 700 dahil kabaliwan yun. 300 pwede na yun pero you can do better. Makakahanap kayo ng use, that's fine. For $100 bucks or less, makakuha kayo nito. At 150 hindi na masama, brand new. At marami kayong hindi lang ito kaibigan, makapagluto kayo dito sa ibabaw nito, pwede kayo maglagay ng kawali. Makapagluto kayo, even kanin. Kaya napakaganda nito. Ang buong idea nito ay nagre-radiate siya, umiinis siya ng 360. Alright? Ang init ay pataas. Alright? Maganda kung meron kayo ceiling fan. Kung wala, that's fine. Install a little fan. Pero ito lamang ay sapat na. Right? Yun lang gusto ko ipahatid sa inyo. At kaibigan, meron akong video nito na pag-install. Hindi ako nagsasalita. Gusto kong ilagay ito sa iba ko pang channel. Gusto kong like ASMR. I know, hindi daw magandang ASMR, pero you know, hindi ko alam kung anong tawag doon. Kaya nakikitawag na lang ako. Ask me kung anong ibig sabihin ng ASMR. I have an idea, but hindi ko sabihin sa inyo dahil hindi ko alam ang abbreviation. It's something na nag-enjoy akong gawin. Kaya from time to time gagawa ko doon. At ilalagay ko nga ito. Ang installation nito. Kaya kaibigan, dito na akong magpapaalam muna sa inyo. At may mga iba pang mga videos na darating. Pakishare ito sa lahat. At if you really like it, then I guess, you know, it doesn't hurt to click that thumbs up, di ba? Ngayon, very first time ko itong sinabi yon. At gusto ko lang ipahati ito sa inyo. At I care about our community, Filipino community dito sa YouTube. And hope na lagi kayong ligtas. At ito, consider nyo ito. Hanggang sa muli, padayon.